Hi mga kanatnat, for today's video nga po pala ay samahan niyo ako. Magagawa ako ng homemade luncheon meat dahil meron nga kami dito ang karne ng baboy, yung laman. Siyempre meron tayong itlog, cornstarch, oyster sauce, tsaka itong asukal na puti. Kahapon pa nga pala yung karne na nilagay lang namin sa freezer at tumawag na sa akin yung kaibigan ko doon na papa-order nga daw niya ako. Sabi ko wala pa akong pera kaya naman mangungutang na nga lang muna ako at 1 lingguhan ang bayad. Dahil wala nga akong mga kanatnat food processor kaya naman ito ay akin na lang ang giniling sa pamamagitan ng kutsilyo. Kaya naman ang hirap na nga ako ng kutsilyo kaninang malaki-laki doon sa kabila. May pagiling nga naman dito mga kanatnat ng karne. Ang problema nga lang ay medyo malayo-layo pa. Mag-jeep pa nga ako doon ngayon sa may palengke ng Malbar. Unang ginawa ko nga dyan mga kanatnat sa karne ay hiniwa-hiwa ko nga dyan ng pino para naman hindi ako Unang ginawa ko nga dyan mga kanatnat sa karne ay hiniwa-hiwa ko nga siya muna ng pino bago ko nga siya gilingin dito sa pamamagitan ng aking kutsilyo. Dahil nga wala pa tayo itong kagamitin sa pagluluto kaya naman pagtyagaan ko na muna itong kutsilyo na talaga naman ang hirap nga din maghiwa dahil nga mangalay din nga sa braso. Siguro ngayon laman ng karne mga kanatnat ay siguro ay nasa 1/4 nga lang ang pagkaka-estimate ko doon at hindi naman nga karamihan yun at ang ingay nga ng aking anak na nagbo-voice over ako din ay panay din ang sigaw sa kanyang ate. Saktong-sakto naman at may nagbigay na nga ng ulam ng kapitbahay namin si Mama Neng kaya naman yung aking niluluto ay hindi pa nga siya maluluto dahil nga aking pang ginagawa. At buti at bumili siya ng ulam kaya naman maya-maya pakakainin ko ng aking mga anak. Kaya yung mga kanatnat, gumamit na nga ako dyan ng malaking kutsilyo at nanghiram na nga ako doon sa kapitbahay kong kay Joyce para nga mapabilis ang aking pagtatagtad at maging pino. Ano yung mga kanatnat yung karne at pinong-pino din nga para digdinaan nga sa food processor kaya naman tutuloy-tuloy ko lang ito kahit nga medyo mangalay na sa braso. Habang ako ay nagtatatad din ng karne ay ako nahigop ng kape mga kanatnat at ako mahilig din sa kape dahil ang aking mister ay mahilig din sa kape at ako nga ay nahawa na. At matapos ko ang gilingin mga kanatnat gamit ang kutsilyo ay nilagay ko na nga siya sa malaking bowl. Pinagsama-sama ko na nga doon tsaka yung kanyang mga rekado at nilagyan ko nga lang siya ng kaunting tubig. Dapat nga mga kanatnat ay patis ang panlagay dahil nga wala akong patis ay nilagyan ko na nga lang siya ng asin at hahaluin ko na nga lang ng husto hanggang sa matunaw na tunaw yung asin. Sobrang halo nga ang ginawa ko dyan para lahat na ng lahok ay magsama-sama at matunaw ng husto katulad ng mga cornstarch, itlog at saka yung iba pang nilagay na pampalasa. Dahil nga inaakala kong kulang pa ng tubig kaya naman naglagay pa ako ng kaunti at baka nga hindi umalsa yung ating karne gawa nga ng cornstarch. Wala nga ako ng lanera mga kanatnat, mabuti na nga lahat may ganitong stock ako ng lanera, mga ilang peraso din at dahil nga marunong din ako magluto ng leche plan kahit paminsan-minsan ay nagluluto rin ako ng pang merienda. Estimated ko nga dyan mga kanatnat ay kasyalaan siya sa isang lanera pero sobra-sobra pala kaya naman sabi ko magdadagdag na lang siguro ulit ako ng isang lanera mamaya pag sobra na nga ang pagkakalagay ng karne. At nag-uuma po mga kanatnat ang karne kaya naman sabi ko kukuha na nga lang ulit ako ng isang lanera para dun ko na nga lang sila pagdalawahin. Binawasan ko na nga siya para hindi nag-uumapaw at sabi ko na nga lang ilalagyan ko na nga lang siya ng plastic cover dahil nga wala ako ditong foil. Kasi kung nga ng husto yan, parang wala mang mga laps yung ating pagkakagawa ng ating luncheon meat. Wala nga akong foil mga kanatnat kaya naman yung plastic cover na lang ang aking babalot sa pagkain din naman yan. Sabi ko nga sana ay walang papalpak para naman hindi mapasukan ng tubig yung aking ginagawang luncheon meat.
At pagtapos ko nga magbalot ay nagsalang na nga ako ng mainit na tubig na pagpapakuluan at nilagay ko na nga rin yung luncheon meat na kumukulo na nga pala kanina yung tubig. Habang ako ay naglalagay ng luncheon meat sa lanera ay nagsalang na nga ako ng mainit na tubig na kumukulo na nga siya ngayon. Tinakpan ko na nga yung mga kanatnat at i-stem ko nga yan ng 25 minutes. After 25 minutes na mga kanatnat ay eto na luncheon meat natin dahil nga homemade at first time ko pong gumawa nito ay ganito ang kinalabasan niya. Pero at least siya mga kanatnat ay nabuo pa rin. Next kong ginawa mga kanatnat yan ay hiniwa-hiwa ko na nga siya at eto na nga ang kinalabasan pagkahiwa ko. Hindi rin naman siya nadurog mga kanatnat. Hugas na nga ako dyan ng malinis na kawali kanina at yung tira nga pala yun ang piniprituhan ko ng taba. Sabi ko yung malinis pa naman kaya doon ko na nga lang siya ipinirito at ito na nga ang resulta ng aking pagkakaluto. Ito na ang aking homemade luncheon meat mga kanatnat. Talagang masarap nga din nga naman at tinikman nga namin at nagustuhan nga rin siya ng aking mga anak. Hanggang dito lang ang video ko mga kanatnat. Thank you for watching. Bye!